Sapul po sa video ang pambubugbog sa isang Amerikano sa isang beach resort sa Naga, Cebu. Nakaupo lamang ang dayuhan sa nasabing resort nang lapitan ito ng tatlong lalaki. Maya-maya biglang pinagsusuntok ang Amerikano. Sa isang punto, tinuhod pa ang dayuhan at patuloy na pinagsusuntok. Naawat naman po sila. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ang dayuhan. Naglakad sa kinaroroonan ng dalawang nambugbog sa kanya at nagkarambulan na. Natigil din po sila kalaunan. Sabi ng mga suspect, ayon sa Naga City Police, hinaras daw ng Amerikano ang kasama nilang babae. Itinanggi naman po yan ng biktima. Lumalabas din sa investigasyon ng mga pulis na wala namang kasamang babae ang mga nambugbog na napag-alamang mga lasing. Nagkaayos na rin po ang magkabilang panig. Nasagi po naman ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 7 kabataan na inudyukan umanong maghasik ng karahasan sa kanilang paaralan sa Laguna. Sinimulan umano na i-brainwash ang mga kabataang ito sa pamamagitan po ng online mobile apps na monitor daw po ng mga otoridad na nagpapakalat daw na ang mga bata ng mga video sa social media tungkol sa mass shootings at paggamit ng mga pampasabog. Muntik na po raw nila gawin ang naturang mga bagay na iyon sa kanilang paaralan pero napigilan daw sila noong buwan ng Pebrero. Sumailalim po ang mga bata sa psychological intervention. Sa paunang investigasyon, nakilala ho ng mga biktima sa online gaming app ang suspect. Inuutusan daw sila nito na manood ng mga violenteng video. Inaalam ngayon kung sino ang nag-uudyok sa mga batang biktima. Patay naman po ang 9 na buwang buntis matapos walang habas na pagtatagain. Diyan po yan sa South Cotabato. Tadtad ng taga sa leeg at ibang parte ng kanyang katawan ang biktimang si Mary Vic Capio nang madatnan po sa bayan ng Norala. Sa investigasyon, nagpaalam lamang po na mangunguha ng kahoy ang biktima pero hindi na ito nakauwi. Doon na po nagpatulong ang mga kaanak sa mga pulis at nakita ang wala ng buhay na biktima. Nakita din ang bitbit niyang bolo, posibleng ginamit para paslangin nga po ang biktima. Posible rin daw na tinangkang halayin ang babae. May person of interest na sa krimen. 100 pamilya po naman ang nasunugan ng dahil po lamang sa nag-overheat na ceiling fan sa Davao City. Nabalot po na maitim at makapal na usok ang residential area sa barangay Kapitan Tomas Monteverde. Agad po namang rumisponde mga bumbero pero 80 bahay na po ang natupok. Aabot sa higit na ₱250,000 ang halaga po ng pinsala. Pansamantalang tumutuloy sa barangay gym ang mga nasunugan. Nilooban naman po ng isang kawatang dumaan sa bagong gawang bintana ang bahay sa Kamaligan, Camarines Sur. Nasa pool sa CCTV ang pagpasok ng suspect habang mahimbing ang tulog ng ilang bata. Dumiretso po ito sa nakabukas na kabinet. Lumilingon-lingon sa kasinungkit nito ang 2 bag sa loob ng aparador. Napanood po ng may-ari ng bahay ang CCTV at doon niya nakita na sa bagong gawang bintana dumaan nga po ang kawatan. Tinawagan niya po ang lalaking gumawa ng grills ng kanilang bintana pero binabaan daw siya nito ng telepono. Kaya naghinala ang biktima na posibleng ang trabahador ang nanloob sa kanila. Inimbitahan na rin ng mga pulis ang lalaking gumawa po ng kanilang bintana. Nagpapatuloy na po ang investigasyon sa ngayon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid.